Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na sa ating espiritual na paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, tulungan at turuan niya tayo upang ang ating mga puso ay maging handa sa pagpapala at awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayono natin ay di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayono, habang ang nag-aayono'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayono ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin ninyo sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag talikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, ang mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumahan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Matuwid ang dapat gawin, masasamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinimulan natin noong Miyerkules ng Abo ang panahon ng Kwaresma, ang panahon ng pagpapakabanal. Kaya nga may tatlong bagay na ipinaalala sa atin na dagdagan natin ngayong panahon ng Kwaresma. Ulitin ko, dagdagan, dahil dapat hindi lang tuwing Kwaresma, kundi araw-araw bilang Kristiyano, ginagawa natin ito. Pero tuwing Kwaresma, dinadagdagan natin ang pagsasakripisyo, kawang-gawa, at panalangin. Ito po ang tatlong haligi ng Kwaresma upang lalo tayong maging katulad, kawangis ni Jesus Nazareno. At sa araw na ito, binibigyan tuon ang sakripisyo, pag-aayuno. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, sinisikap natin na bawasan ang kinakain, bawasan ang mga kadalasan nating kinahihiligan, magsakripisyo. Kaya ang tanong, anong sakripisyo natin ngayong Kwaresma? Kaya nga nung Miyerkules, sabi ko, ayokong makikita na kalaki-laki ng krus. Pero pagdating nyo sa labas, kakain kayo ng isaw, ng barbecue. Nakita natin misa sa social media, kalaki-laki ng krus. Pagkatapos, nasa buffet, nasa Jollibee. Anong sakripisyo ang ating inalay? At sabi ko, hindi lang naman pagkain. Maring magbawas ka. Halimbawa, sa pagko-computer, sa paglalaro, sa pagnonood, sa social media. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong magsakripisyo upang hindi pahirapan ang ating sarili. Akala natin minsan ganun ang sakripisyo. Para matulad tayo kay Jesus Nazareno, pahirapan natin ang ating sarili. Hindi ho ganun. Kaya yung mga bata, naalala ko nung bata ako, ay parang takot na takot ako sa Kwaresma. Kasi pakiramdam ko pag panahon ng Kwaresma, dapat nakasimangot. Dapat mahaba ang mukha.
para dahil nahihirapan. Hindi pahirapan ng Kwaresma. May mas malalim na dahilan. Naalala ko po tuloy, sa isa raw kumbento, may lumapit na isang nobisyada at sabi niya sa kanyang superior, mukhang banal na po ako. Bakit? Tanong sa kanya ng superior. Kasi po, mula nang pumasok ako dito, minsan na lang ako kumain. Hindi ako ganun karami kumain. Sa lapag lang ako natutulog. At minsan, hinahagupit ko ang sarili ko. Sa tingin ko po, banal na ako. Sabi nung superiorya, tumingin ka sa bintana. Nakikita mo yung kabayo natin? Sabi niya, yung kabayo natin, minsan lang yan pakainin. Yung kabayo natin, sa lupa lang yan natutulog. Yung kabayo natin, hinahagupit din yan minsan. Sa tingin mo ba, banal na yung kabayo? Natahimik yung nobisyada. Dahil hindi doon nasusukat ang kabanalan. Kaya nga sa unang pagbasa, nagbabala si Propeta Isaías. Sabi niya, kayo sumisigaw ng ubos lakas. Animo'y hinahanap kunwari at sinusundan-sundan ng Diyos. Nag-aayuno kayo, nagsasakripisyo kayo. Pero sa tingin nyo ba, dinidinig yan ng Diyos? Nagbabala si Isaías. Sabi ni Isaías, habang nag-aayuno, patuloy kang nangaapi ng mahihirap. Nag-aayuno nga kayo, humahantong naman sa alitan. Hanggang kayo'y nag-aaway-away. Nag-aayuno kayo, pero hindi kayo gumagawa talaga ng mabuti. Hindi kayo nagmamahal. Sabi ni Isaías, hindi yan ang ayunong gusto ng Diyos. Hindi ganyan ang sakripisyo ng Kwaresma. Sapagkat kaya tayo nag-aayuno, hindi pahirapan lang ang sarili natin. Hindi lang gutumin ang sarili natin. Kaya nga iba, pag pinahirapan yung sarili, ginugutom yung sarili, ayan, umiinit tuloy ang ulo. Kinagagalitan lahat sa bahay. Nagiging masungit. Naalala ko dati, Ash Wednesday, kalaki ng mga krus sa noo. Paglabas sa simbahan, nag-aaway, nagigit-gitan, nagmumurahan, naguunahan. Alam niyo sa naguunahan? Naguunahan umaplos. Aanin natin yung nakauna kang ang humaplos. Malaki nga ang krus, nagbangayan naman kayo. Pagdating mo sa bahay, kinagalitan mo lahat ng tao. Paglabas mo ng simbahan, naningil ka nga ng pautang na ang laki-laki ng interes. Baliwala daw po lahat ito. Sapagkat ang lahat ng ginagawa natin, lalo na ang pagsasakripisyo, may isang pinupunto. Siguro nga, ginugutom natin ang sarili natin ng mga makamundong bagay. Dahil gusto natin sabihin, ang tanging makabubusog sa atin ay ang Diyos. Binibitawan natin ang iba't ibang mga bagay sapagkat ang tunay nating kakapitan ay ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, kaya hindi pa nag-aayuno ang mga alagad ko kasi kasama nila ako. Pero sa pagkakataon, sa panahon na wala na ako, doon sila mag-aayuno, doon sila magsasakripisyo. Dahil doon ipapakita nila, gutom kami lalo na sa Diyos. Kaya yung kagutuman natin, ngayong Kwaresma, ang kagutuman ng katawan ay sumasalamin sa mas malalim na pagkagutom.
Hindi tayo magugutom lang sa tinapay, sa karne. Kaya nating magutom dito, pero hindi natin kakayanin mawala ang Diyos. Kaya ang ating pagsasakripisyo ay nagpapabanal. Ang ating pag-aayuno, ang ating pagbibitaw ng ilang mga bagay ay lalong naghahatid sa atin para maging mapagmalasakit. Kaya nga may kawang gawa ngayong Kwaresma. Binibitawan natin ng ilang bagay para maibigay natin ito sa ating kapwa. Kaya ipagdasal natin mga kapatid na ngayong Kwaresma, hindi lang tayo makapagsakripisyo, kung hindi lalong lumago sa kabanalan, kabutihan, upang tunay tayong maging kawangis ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ni Propeta Isaías, alam nyo kung anong dapat nyong gawin? Tigilan ninyo ang pang-aalipin. Sa halip, pairali ng katarungan. Ang mga api, palayain at tulungan ninyo. Ang mga nagugutom, inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Sa inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. Pag ganun daw ang nangyari, matutulad kayo sa bukang liwayway. Gagaling ang inyong sugat sa katawan at ang Diyos ay laging sa inyo. Diringgin ko ang inyong dasal, hindi lang dahil marami kayong sakripisyo, kung hindi dahil lumago kayo sa pag-ibig at kabanalan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ating ipagdasal na ang Kwaresma ay maging pagkakataon matulad kay Jesus Nazareno. Hindi lang sa pagpapakasakit, kung hindi sa pamumuhay ng matuwid, sa pag-iral ng kabutihan. Dahil gusto natin sabihin, ang pinaka-gutom natin sa buhay ay ang Diyos. At siya ang tanging makapupuno ng pinakahanap-hanap natin sa buhay. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinimulan na po namin ang panahon ng Kwaresma. Ang panahon na ginugunita namin ang iyong dakilang pag-ibig. Sasamahan ka namin patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng aming kaligtasan. Tanggapin niyo po ang aming mga sakripisyo, kawang gawa at panalangin. Ang lahat ng ito ay ginagawa namin hindi lang para tularan ang iyong pagpapakasakit, kung hindi tularan ang iyong kabutihan at pagmamahal. Nawa ang ginagawa namin hindi maging palabas lang, bagkus makatulong sa amin matandaan na ang pinakagutom namin sa buhay ay ang pagkagutom namin sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang makasasagot ng aming mga dasal. Ikaw lamang ang makabibigay ng tunay naming kailangan. Ikaw lamang ang aming lunas at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating isip at puso sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Amang nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat ng iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawa no pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Nagugutom tayo sa Diyos higit sa lahat, sapagkat Siya ang kasagutan sa ating buhay. Kaya't buong galang natin ngayong dasalin at awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi na kami marunong magsakripisyo. Patawad po kung nagsasakripisyo man kami, ngunit hindi kami lumalago sa pagmamahal at pagmamalasakit. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na makabubusog at makapagbibigay kagalakan sa ating buhay. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kantuin mong isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, kantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin di mo kayang paglabanan. Kusang
gabi. Kadiliman, mitala ay walang taklaw. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga nagpapagal, aking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang medalyon po na ang pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng hapon. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy ng pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na sakripisyo at pag-aayuno ay nagpapaalala sa atin na ang tanging makabubusog sa atin ay ang Diyos. Lumago tayo sa kabanalan at pagmamalasakit ngayong Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.